Magandang gabi po mga kamanok. Update po tayo sa ating incubator. Ngayon po ay ika-12 days ng itlog nating isinalang sa ating incubator mga kamanok. Papakita po natin sa inyo yung dalawang layer ng itlog. Ito po yung 12 days at saka ito naman po yung 5 days. Ngayon po ay sasagawa po tayo ng pagkakandling ng itlog upang maselect po natin yung fertile o may laman sa loob o buhay ba yung similya or hindi. Pipiliin po natin yung kapag walang laman ay i-out po natin dito sa ating incubator mga kamanok. Ngayon po ang gagawin po natin para makita po natin ng maayos yung sisiw sa loob, kung nabuo po ba siya o nagpatuloy o namatay yung kanyang embryo. Patayin po natin yung ilaw mga kamanok para makapagsagawa po tayo ng pagkakandling. Ngayon po mga kamanok ay wala pong ilaw. Ang gagawin po natin ay kukuha tayo ng isang cellphone para po yun po ang gagawin nating pang ilaw sa kanya. Pero ito pwede naman po mga kamanok. Kaya lang pag itinutok po natin yung isang cellphone hindi po natin makikita. Kaya kailangan po natin talaga ang isang cellphone. Babalik po tayo mga kamanok. Dali lang po. Yan po tayo mga kamanok. Balik po tayo muli doon sa pagkakanling. Patayin po muna natin yung ilaw natin sa ating video. Kasi may ilaw namang isa. Subukan po nating magkanling. Yan po mga kamanok. Kapag ganito na 10 to 12 days pwede po magkanling. Para kapag hindi na po yung sisiyo, pwede po natin i-out dito sa ating incubator. Susubukan po natin mga kamanok. Ito mga kamanok. Gumagalaw yung loob. Halos buo na rin yung sisiyo. Yung hatching para nito mga kamanok ay sa ano pa, 2 linggo pa. Yan po mga kamanok, kapag nakikita nyong gumagalaw sa loob, yun, buhay po yun. Kaya yung mga buhay iiwan po natin dito sa hatcher o sa incubator natin para yung walang laman, pwede na po natin silang i-out. Kasi kadalasan mga kamanok kapag hindi na i-out yung hindi na buhay yung sisiw, posible pong sumabog sa loob. Makokontaminate po yung ibang itlog natin ng mga goods o mga maayos pa o yun po, magalaw po. Ibig sabihin po yan, buhay yung sisiyo. Kaya hihintayin pa natin ma-hatch. Hanggang 22 days lang po ito mga kamanok. Pero kadalasan advance sila mag-hatch. Hanggang 21 hatch na yung iba. 22 days. Ito mga kamanok, yung itlog na po, yung itlog pong ito ay sa barred plymouth rock po natin. Mas malaki po siya isa doon sa ordinaryong itlog lang na native. Layo ng diferensya mga kamanok. Yung bili po natin ng incubator natin ay mura lang po, nasa 2,000 mahigit lang.
Yan mga kamanok, buhay po. Pag minsan, kahit may ugat-ugat siya mga kamanok, at saka pag namatay yung sisiyo, malalaman mo. Pag patay na yung sisiyo ay hindi na gumagalaw yung sa loob. Stop na po yung development niya kapag namatay. Ang nagiging dahilan po noong pagkamatay ng sisiyo sa loob ng itlog natin mga kamanok ay dahil po sa madalas na brown out, hindi po natin maagapan kaagad, at saka yung sobrang init mga kamanok. Dapat yung temperature lang po natin ay 37.8 lang po, patay na po siya, magsa-shutdown po yun pagka na-reach niya yung 37.8 mga kamanok. Pagka bumaba, iilaw muli yung blower, yung valve, at saka aandar yung blower. Huwag po ninyo, kapag may incubator kayo mga kamanok, huwag po ninyong hayaang walang tubig sa loob. Tulad nito sa ilalim, meron po tayong nilalagay na tubig para sa humidity nito. Yan po mga kamanok, every 2 weeks po yan, pinapalitan natin ng bago. Pang tatlong hatch na po natin ito pang tatlong salang na po natin ito mga kamanok. Yung unang isinalang natin ay 40 plus lang yun, dahil yung hen nating nangingitlog ay nasa 11 pa lang. Ngayon po ay may 15, 17 tayong hen. Yung iba ay malapit na rin mangitlog. Yun po mga kamanok, makikita nyo gumagalaw-galaw sa loob ng itlog. Ibig sabihin po buhay po yan lahat. Pero titingnan po natin kung ilan po yung ating i-out dito. Dahil kadalasan po may namamatay talaga, hindi po yun maiwasan mga kamanok. Dahil sa atin ay madalas brown out. Kaya ang tips ko sa inyo mga kamanok, bago kayo bumili ng incubator, make sure na magkaroon muna kayo ng generator kung may pera kayo. Kung wala naman, yung maliit lang muna na power station mga kamanok, yung kahit 150 watts lang, yung chargeable. Kapag may ilaw, pwede mo siyang i-charge. Pagka brown out, pwede mo siyang gamitin sa incubator. Ito po mga kamanok, buhay po mga kamanok. Yung sa ilalim mga kamanok na layer, second layer po natin ay okay na po mga kamanok. Na-check na po natin. Ang atin pong gagawin naman ngayon, kailangan po nating balik na rin lahat ng mga kamanok. Ganyan lang po, ikutin nyo lang po ng ganyan 3 times a day po ito mga kamanok. Tips ko sa inyo, sa experience ko, madali po kasing ma-develop yung sisiyo sa loob kapag inikot nyo lagi, madalas 3 times a day, umaga, tanghali, tsaka gabi bago kayo magtulog, para mabilis yung development ng sisiyo. Kapag minsan mo lang ikutin ito mga kamanok, yan po mga kamanok, kapag minsan mo lang po ito ikutin, ang mangyayari, meron pong kapag na-hatch malagkit, tapos yung iba mahina po yung development. Merong kapag napisa, isa lang yung paa, merong dalawa yung ulo, tatlo yung paa. Ganun po mga kamanok, hindi po normal. Dahil po yun sa mahinang pagbaliktad ng itlog, hindi po madalas ba. Ito po mga kamanok ay nasa
Hindi po to 5 days. Nasa 3 days pa lang po yata ito mga kamanok. Yan po. Parang spider yung nakikita nyo. Yan po. Ngayon pa lang po kasi yan ano eh. Bago pa lang po kasi na isa lang. Kaya hindi po tayo muna magkakanling dito mga kamanok kasi wala pa po yung similya. Hindi po natin malalaman kung may ano na, mayroon pong ugat-ugat dahil bago pa lang, 3 araw pa lang po na isa lang. Ang laman po ng ating incubator mga kamanok ay nasa 95 to 97 kasi na-i-out pa natin yung 3 sa dito sa taas. Dito po ay meron po tayong i-out dito kasi hindi po lahat dito fertile. Yan po mga kamanok. Tips ko lang po mga kamanok, kapag kami incubator po kayo, bago po kayo bumili ng incubator ay siguraduhin po ninyo na mayroon po kayong source supply ng kuryente kapag nag brown out. Yan po, pinaandar na po natin mga kamanok. Dahil sa matagal siyang bukas, dahil nag-check tayo ng itlog, ay natural po na bababa yung temperatura dyan. Nasa 35 lang po. Ang normal po niyan talaga ay 37.8. Kapag na-reach niya yung 37.8 na temperatura, ay mamamatay yung ilaw at saka yung blower mga kamanok. Ayan po mga kamanok. Ang sensor po ng ating temperature ay ito po. Dapat ito po. Ang sabi po ng mga expert dito ay dito dapat sa gitna ilalagay lagi para iwas yung ano ng temperatura natin. Kasi dito sa gitna yung saktong init mga kamanok. Diyan lang siya dapat mga kamanok yan sa pinakagitna. Yan lamang po mga kamanok. Salamat po sa inyong panonood sa ating munting video. Salamat po. Magandang gabi mga kamanok. Bye bye.